Alam na ngang bawal pero dumaan pa rin sa EDSA busway ang dalawang nakamotor na pulis. Nako, pulis! Naka-uniforme pa. Kala ninyo, ha? Makakalusot kayo, ha? Hindi, alam mo, walang biro. Ibahin nyo si PNP Chief Marbil, ha? Iba ho siya ngayon, mahigpit na ano yan. Kaya yung ginagawa ninyo, akala nyo makakalusot kayo dyan. Magpaliwanag kayo. Baka masuspindi pa kayo sa ginagawa nyong yan. Hindi, mahirap pa masuspindi sa pulis, ha? Walang benefits ka dyan pagka yari ka dyan. Kaya sana, hindi ako, naniniwala ako na a-actionan to ni PNP Chief Marbil kasi napakatikas daw nun. Marami nagsasabi sa akin na talagang kahit pa nung dati pa siyang HPG director, talagang napakahigpit ho nun ni PNP Chief Marbil. Kaya ito sa tingin ko baka masample ng tong dalawang kapulisan na to. Hindi tama yan eh. Ang dahilan ng isa, di bali na raw matikitan kaysa mapagalitan sa trabaho. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Pumwesto ang mga tauhan ng Special Action Intelligence Committee for Transportation o SAIC sa bahagi ng EDSA Busway sa May Ortigas kaninang umaga. Doon, kabi-kabilang pasaway ng motorista na naman ang hinarang nila matapos dumaan sa EDSA Busway. Dalawang pulis ang nasampulan, palusot ng isa. Malilate na raw kasi siya sa kanyang assignment. Pero kapag madali ko lang sa boss, yung ano yan? Duty ka? Duty, oo, yung ngayon eh. Kataon na Oo, naintindihan naman natin na minsan may duty. Kaya lang kasi, ako may batas kasi. Yun ang problema eh. May batas tayo eh. Na kailangan sundin eh. Diba? Kung wala sanang batas, kung sana amendahan yung batas na hayaan ng mga kapulisan, hindi kasi pwede rin naman. Ako, naintindihan ko rin naman eh. Actually, medyo nagugulan nga ako eh. Medyo hindi rin ako pabor doon sa ilang panuntunan dyan eh. Diba? Kasi isipin nyo to ha. Kunwari, yung sinasabi nilang tawag dito, ambulansya. Pag walang laman, hindi pa pwedeng dumaan doon kung walang pasyente. Ang problema, kailangan nung ambulansya bumalik doon sa ospital kaagad. Kung nagmamadali, di ba? Kaya lang, at the same time, marami naman nagsasabi na ginagamit ng ambulansya yun panghatid ng mga empleyado. Paano yan? yun nga, abala na naman siya. Ako, yari tayo dyan. Natayimingan pa. Yun nga ang mali ko. Oo. Hindi, kasi naman kayo media, nandyan pa kayo eh. Kung wala naman kayo media dyan, lusot yan eh. Hindi, totoo. Kung walang media dyan, lusot yan. Sigurado tayo, di ba? Okay? Hindi lang isang ticket ang ibinigay sa kanya. Wala rin kasi siyang maipakitang lisensya at wala rin itong maipakitang certificate of registration ng kanyang motorsiklo. Habang ang isa namang pulis, traffic sa Kamuning ang idinahilan kaya siya dumaan sa busway. Alam niya raw na bawal, pero mas okay na raw na matiketan kaysa mapagalitan ng boss sa trabaho. Mas mahirap yung mag-explain ka sa PNP kaysa magbayad na lang ako ng gun, di ba? Hindi rin nakaligtas sa ticket ang ambulansyang ito. Pero grabe ah. Siyempre, 5,000 din yan ha. Madugo yan, masakit sa pulsa yan. Totoo, masakit sa bulsa yan ha. Although, siyempre, mahirap nga naman pag na-late ka sa... Kaya alam mo, mahirap din ang trabaho ng pulis eh. Mahirap talaga. Stricto. Akala nyo kasi nakakalusot pagka pulis, siga na. Hindi ganun yun. Lalo na pag matino ang pinuno. Hindi ganun basta-basta na akala ninyo pag late, okay na. Hindi. Ngayon nga itong si PNP Chief Marbil, matikas ho ito eh. Stricto ito. Very straight. Maraming tinatamaan ito dahil straight masyado ito. Talagang ano to eh. Ako eto walang biro ito honestly, nung siya yung naging PNP chief, maniwala kayo sa akin at sa hindi, ano ho ako na dalawang pakiramdam ko. Sabi ko, okay to. Stricto, madidisiplina. Pero at the same time, ano din ako, sabi ko, grabe. Kawawa. Kasi mahigpit eh, di ba? Mahirap pagka mahigpit. Mas madali yung
ang pinuno hindi mahigpit, di ba? Pero magaling naman. At least, alam mo, minsan, ganyan talaga kailangan talaga Sana lang daw, may discount. Bira kayo. Ayun, si Chabit lang ang nakakalusot. Hindi, at least kay Chabit, ang binayaran niya, mahal. Di ba? 100,000 ba? Wala namang dalang pasyente. 5,000 piso hanggang 30,000 ang multa sa mga hindi otorisadong motorista na mahuhuling dumaraan sa EDSA busway. Paulit-ulit Sabi nito isa, boss, may nagsabi sa akin kapag may kakilala ka sa LTO, mabubura mo. Mahirap yan sabi-sabi. 200,000 na ba binigay niya? Lupit pala nito ni Chabit, ano? Sana akong huhuli sa kanya sa susunod. na paalala, tanging mga bus, emergency vehicles gaya ng fire truck, ambulansyang may dalang pasyente, at police vehicles lang ang maaaring dumaan sa busway. Pinapayagan din ang sasakyan ng Presidente, Vice Presidente, Senate President, House Speaker, at Chief Justice. Nagbabalit. Hindi, alam mo, sa totoo lang ha. Sa totoo lang po, ewan ko kung ganyan din sila pag walang camera. Kasi may nagsasabi sa akin May nakakapagsabi sa akin na pag wala naman daw yung camera. Meron niya ako nakita ng video sa TikTok Ito, nakita ko mismo sa TikTok, video. Dumaan yung sasakyan na embahada daw, embassy daw. Ang parang pagkabanggit pa nga nung isa doon, yung ambassador ng China. Ewan ko kung sinasadya yun na sabihin ambassador ng China. Tapos pinalusot lang nila. Meron din isa doon naman, AFP, yung pinaka-official nila. Nung pinalusot lang din. Nakita ko yun Nakita ko yun sa busway. Walang media. Ang naandun lang puro mga vlogger. So, wala lang. Hindi, sana lang po sa ating mga otoridad dyan, maging consistent po kayo. Huwag po yung ganun. Kasi, syempre, kita mo yan. Sabi nga, pobreng, sabihin na natin, hindi official ng PNP. Yan, tinikita nyo. Sige, okay yan, no problem. Tikitan nyo yan. Kasi tama nga naman, pag di nyo tinikitan yan, magrereklamo naman yung mga ibang nagmumotor, yung mga delivery, rider, habal-habal, kahit bawal, di ba? Magrereklamo naman sila. Pero, ang problema, kasi maliliit na pulis. Paano yung mga opisyal? Nakita ko sa TikTok yun. Hindi ko lang pwede ipakita dito. Baka mamaya makapiright tayo Nakita ko sa TikTok Naka-blinker pa. Mga ano daw yun? AFP daw. Naku po.